Ibigay ko po sa inyo ngayong araw yung listahan ng mga halamang humahakot ng swerte ngayong 2023. Hello everyone! This is Sir Misunabi ni Dino Park Nego Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, paswertihan na namang usapan ito, no? Dahil bibigay ko po sa inyo ngayong araw yung listahan ng mga halamang humahakot ng swerte ngayong 2023. Dahil nga po, bagong taon, syempre bagong buhay, at dapat salubungin natin ang magandang bagong taon ng swerte. Yan po yung mga kailangan natin, ano? Yang mga gabay na halaman. Paalala lang po, no, sa mga hindi naniniwala doon sa mga gabay ng halaman sa ating buhay, pwede nyo na pong skip tong video at huwag panoorin. Kailangan po kasi positive tayo at tanggalin yung pagiging negative dahil hindi po magwo-work sa inyo yung mga halamang ito kung ganyan po yung pag-iisip natin. At nako, nakaka-excite malaman ha kung ano-ano yung mga halaman na yan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga pong araw na ito, pag-usapan natin yung mga halamang hahakot ng swerte ngayon 2023 at magbibigay sa atin ng good vibes. Kada po lumilipas yung panahon, nag-iiba-iba rin po yung nasa listahan natin, Maganda po na meron kayo nitong mga halaman na to para maging gabay natin, sa ating buhay. Ibibigay ko po sa inyo yung mga simbolismo ng mga sumusunod na halaman. At the same time, mapapakita ko sa inyo yung mga itsura, Kasi yung iba sa inyo, pamilyar na dito. Yung iba, bago pa lang sa inyong pandinig. Lalo na yung mga ngayon pa lang naghahalaman, subukan nyo po na gawing gabay yung mga halaman. And sabi ko sa inyo, proven na yan talaga. Na itong mga halaman, talagang binibigyan tayo ng guide sa ating pamumuhay. Kaya simulan na natin. Ikot tayo sa ating garden. Pakita ko na sa inyo yung mga halaman na nakasama sa ating listahan. Una sa ating listahan, itong mga flamingo flower. Napakaganda po niyan, lalong-lalo na po yung mga bulaklak, minsan po, iba't ibang variety, iba't ibang kulay po ng bulaklak. Karaniwan po, yung madalas nating makita, yung red, maganda po yan. Ito ay pamilya ng Anthurium. Sinasabi po na sinisimbolismo nito yung hospitality and elegance. Itong Anthurium na bouquet na halaman na ito ay kumakatawan din po sa happiness and abundance sa ating bahay. Kaya po kung halimbawa meron po kayo nito sa 2023, maganda po dahil papasok po ng maluwag yung swerte dahil kaunlaran po yung kahulugan nito, At kapag meron po kayo niyan, magiging smooth po yung daloy ng pera po sa inyong bahay. Kaya po itong mga flamingo flower, yan pong mga Anthurium na yan, ay isa po sa mga masuswerteng halaman ngayon 2023. Sa pangalawa naman po nating halaman, ito pong rosemary. Isa pong herbaceous na halaman mula sa Mediterranean, pamilya po ng mint, yan. At yung kanya pong mga dahon, huges, karayom. Yan. Tapos po, ito po, namumulaklak din ito Siguro insert natin yung picture ng flowers nito. Kulay blue po karaniwan yung mga bulaklak ng mga rosemary. Ito po kasi, madalas natin, alam natin, ginagamit yan, sa mga pagluluto, yan, as herb. Yung mga roast, yan, roast chicken, roast beef, yan po. Madalas po yan ipang sahog, yung ating rosemary. Pero yung pagkakaroon po ng alagang halaman na ganito sa ating bahay, nakakatulong po yan, at nagiging guide natin. Dahil ito pong halamang ito ay nakakapagdala po ng happiness sa ating buhay. Sinisimbolo din po nito yung peace, yan, kapayapaan.
Kapag meron po kayo nito, nagiging kalmado po yung inyong buhay. At the same time po, abundance din, ano. So, kaunlaran pa rin para sa atin itong mga rosemary. So, madali lang naman po itong alagaan, ano. Kaya lang po, make sure lang po na yung kanyang lupa laging ma-moist para po mapaganda nyo at mabuhay itong rosemary. Sa pangatlo naman nating halaman, nako, kilalang kilala nyo po ito, ang basil po, ano. At sinasabing isa sa most loved na halaman o herbs itong basil, ano. Kasi po during Chinese New Year madalas po itong gamitin dahil nga po pinaniniwalaan po siyang swerte. Yung tuyong dahon po ng basil pwede pong ilagay sa wallet, ano. At sinasabi po na kapag naglagay kayo niyan sa inyong wallet, suswertihin po kayo pagdating sa pera. At kapag po nagtanim kayo sa paligid ng bahay ng mga basil, dinodrobes away niya po yung mga evil spirit, no. So pantaboy din po yan sa mga malas yung mga basil. Kaya po napakaganda niya. Maganda rin po itong ipambigay as new gift, no, sa mga housewarming. Yan po dahil pinoprotektahan niya po yung makakatanggap na tao. At the same time po, nag-a-attract po siya ng luck and wealth. Sa number 4 po natin, itong orchids, ano. Sinasabi pong nire-represents po niya yung beauty, love, refinement, unity, and fertility. Napakaraming simbolismo nitong orchids, ano. Kaya po napakaganda niyan. Yung orchids po, sinasabing favorite flower sa New Year. Dahil po nakakapagdala po siya ng magandang luck, vitality, and syempre longevity, no. Ito nga pong mga orchids, isa po yan do sa mga matatandang halaman na talagang inaalagaan at subok na po nung even sa mga lolo't lola natin, no. Yan po yung mga inaalagaan ng mga halaman, yung orchids, kasi po bukod sa nagbibigay ng ganda, nakakapagdala din po ng swerte sa atin. Sa panglima nating halaman, ito pong mga jade, ano. Frequently used po ito sa mga pungsuy as a technique para po maka-attract ng money, no. Tinutulungan din daw po tayong maging mayaman itong mga jade. Unang-una po, makikita nyo naman yung kanyang mga dahon, no. Hugis, mga bilog-bilog na pera. Kaya po talagang ang simbolismo niyan is kayamanan. At the same time po, nakakapag-store po ito ng tubig. At ang paniniwalang yan na pag-store ng tubig ng mga jade sa katawan nila is pag-i-imbak din po ng pera. Kaya po, prosperity and abundance, yan po yung mga simbolismo nitong jade. At the same time po, no, napakaganda rin po nito, lalo na kung halimbawa yung jade nyo malaking malaki at parang puno na, no. Magandang ipang display, at the same time hahakot ng swerte talaga itong halamang ito. Sa pang-anim naman nating halaman, itong ating mga money tree. Yan, may iba-iba pong varieties niyan, ano. At meron po tayong mga video nung iba't ibang varieties. Syempre, yung pag-aalaga rin nitong mga money tree. Pwede nyo po yung balikan. Tawag din po dito is Fachira aquatica. Sinasabi pong most famous plants po sa pungsuy, ano. At tinagurian din po yung good luck tree, no. Kung gusto nyo po ng panghako talaga siya ng swerte, ilagay nyo po siya sa southeast part ng inyong bahay. Wala daw po kayong magiging problema pagdating sa pera, no? Dahil nagra-radicate po siya ng great energy ng prosperity. Kaya po itong mga money plant o money tree na tinatawag ay napakaganda po, ano. Kung meron po kayo nito pagpasok ng taon, kung halimbawa pong yan, pwede po bago pumasok yung bagong taon or sa mismong araw po ng bagong taon meron na po kayo nitong money tree. Yan po, buong taon po kayong hindi mamumroblema pagdating po sa kaperahan, ano. Kaya napakaganda po at magiging gabay ito sa inyo kung meron po kayo niyan sa inyong bahay. And yung panghuling-huli nating halaman, ito pong lucky bamboo. Yan. Ang mga lucky bamboo, subok na natin, ano, at madalas natin yan makita sa mga listahan ng masuswerteng halaman. Ito nga po, kung merong star for all season, ito na po sigurong lucky bamboo pagdating sa kaswertihan, ano. Dahil po, ayon sa pungsuy at sa Chinese culture, kapag nakatanggap ka ng bamboo as a gift,
Ang kahulugan po niyan ay good luck, prosperity, wealth, and happiness. Sinasabi po na nakadepende yung swerte dun sa mga bilang ng stock, ano. Meron po tayong listahan yan, yung ating ginawang diagram para makita nyo po yung mga ibig sabihin. Pero bukod po dyan, itong mga lucky bamboo napaka-versatile po dahil pwede sila sa water, pwede rin po sila sa lupa, at napakagandang alagaan kasi yung kanyang laki tamang-tama lang para sa mga office table, sa mga dining table, sa iba't ibang klaseng table, ano. Pwede po siyang ipang display diyan. Kaya cute lang po siya. Kung halimbawa pong mag-aalaga kayo, bukod sa napakagandang halaman, napakaswerte din po at hako talaga yan ng magandang vibe sa inyo sa 2023. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung 7 halaman na hahakot ng swerte ngayong 2023. Kaya naman po, kung meron na kayo nyan, talaga na mga treasure nyo yung halaman na yan. Kung wala pa, alam nyo na po ano. Ayan mga ka-MDP, salamat na marami sa inyong panonood. Paalala lang po ang swerte po ay nasa ating kamay, ano. Kung hindi po tayo magtatrabaho at tatamad-tamad po tayo, walang mangyayaring maganda sa ating buhay. Kahit na po meron tayong mga gabay na halaman, ano. Gaya nga po ng lagi kong sinasabi, manalangin po tayo sa Diyos. Sabayan natin ang pagkilos, yung pagsisipag po, pagtsatsaga. Yan po yung makapagbibigay po sa atin ng magandang buhay. At syempre, yan po yung magiging susi para makamit natin yung mga pinapangarap natin. Salamat na maraming mga ka-MDP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Zunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Zunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Till next video, huwag kayong absent. Bye-bye!